Sabi niya, tinanong niya kung magkano TF ko kay Bitrong, tinanong ko din magkano TF niya. Ang sagot niya sa akin, tangina, puro 5K yung views ng mga battle ko, bibigyan lang ako ng 5K. Lugi, puta, sayang pagod, tas naaganto pa. 39% pa sites. Boss, baka meron ka. Diyan, pahiram muna ako. Parang awa mo na. Dami ako lakarin mga papel nila baby sa school. Tanda na, wala pa birth certificate. Iruna ka na cellphone to eh. Kudigo, isa na rin ito sa may pinakamadayang part sa pagbabattle at kahit nga sa eskwelahan ay hindi talaga pwede ang ganitong pamamaraan, lalong-lalo na sa mga taong nagpagod, nagpuyat at nagkabisa. Isama mo na rin ang pagiging walang respeto sa mga taong nag-aral o nagkabisa para na rin sa magiging magandang laban ang kanilang maihatid sa tao. Although may iba namang pangungudigo na kailangan para di naman masayang ang naputol na performance ay masasabi mo pa rin hindi na magiging exciting ang laban. At syempre magiging tingin sa'yo ng mga tao, lalong-lalo na sa mga umiidolo sa'yo ay napaka-unprofessional mong rapper at maraming mga kapwa mong battle MC ang hindi ka nagugustuhin makalaban dahil sa hindi mo pinaghandaan ang inyong kabattle. Pero may mga battle MC na alam naman natin na hindi talaga naghahanda at inaasa na lang sa freestyle ang kanilang ni-inspit sa bawat round ng kanilang mga laban. Kaya naman sa video na ito ay nakaipon tayo ng mga battle na masasabi nating di nakapaghanda o di naman kaya ay nakalimot sa mga sinulat nitong linya. Welcome back ulit guys sa aking munting channel. So for today's video ay papanoorin natin ang top 10 battle na may Kudigo. At paalala ko lang muna, ang mga clips na inyong mapapanood sa araw na ito ay ayon lang sa abot ng aking nakayanan at kung meron man akong hindi na isama ay pwede kayo mag-comment sa baba at baka magawa natin ng part 2 ang video na ito. So tara na! Top 10, Lilwing versus Numerous. Nangyari ito sa laban nila sa Zoning 2019 at di naman ito tournament kaya medyo okay lang naman yung ginawa dito ni Lilwing. Medyo napasilip lang naman siya ng konti sa kanyang cellphone na sinusubukan nga niya na hindi magpahalata. At makikita nga natin dito na sinusubukan niyang itawid ang kanyang round 2. Kung para lang sa akin ay ang pagkodigo ay katumbas na rin ng pagchuchok sa battle. Alam mo bang ikaw yung mapupugutan? Wait lang. Game. Yo, ngayong round 3 na. Anong gusto nyo? Putang ina, shit. Ngayong round 3 na. Wait lang. Top 9, Zaito versus Sayad. Medyo matagal na nga ang battle na ito at naganap nga ito sa Ilocos. Mapapansin nga natin dito na habang nag-i-spit si Zaito ng kanyang round ay makikita nga natin dito si Sayad na tumitingin sa cellphone niya. At syempre dahil sa di pa masyado mahigpit ang flip top dito ay pasok pa rin ang mga ganitong error. At kahit na may ganong pinakita si Sayad ay nakuha pa rin niya ang boto ng mga hurado dito. Rap ng tadyakan, isa kang sisiw na sumabong sa manok na pandigmaan. Tulig na tuliro, hindi alam ang larangan na pinasukan. Siguro may chance ka, balikan mo yung kursong pinag-aralan. Kinabukasan, pagkagising, humarap ka sa salamin. Top 8, Zaito versus Luxuria. Ito din na bago sa atin ang hindi preparadong Zaito kapag bumabattle dahil halos kalabanan ng mga laban niya ay nagkakaroon talaga ng error sa dulo. Kung hindi nagchuchok ay minsan nagpi-freestyle na lang ito hanggang matapos ang kanyang round. Pero sa laban niya nga na ito ay napilitan nga siya na magkudigo at di na talaga kinaya ng kanyang freestyle ang kanyang round. Dagdag mo pa dyan at tournament itong laban niya kaya naman mapipressure talaga siyang gamitin ang technique na ito. Tangina, Luxuria oh. Pwede mo sumilip, sandali lang para maganda. Para maganda. Siyempre, kapiraso lang naman to, susi lang eh. Okay. Maraming issue eh. Saito, ganto, ganon. Top 7, Luxuria versus Pistolero. At dahil kasama si Luxuria sa ating top 8 ay di rin siya magpapatalo dito. Mukhang determinado talaga siyang manalo sa laban niya na ito. Kaya naman pati ang pangungudigo ay di niya na maiwasan. Makikita nga natin dito na round 1 pa lang ay panay na ang stumble niya. Kahit nga si Pistolero ay sinasabay na siya at halatang nadidismaya din sa ginagawa niya. Una-una ka lang nakilala ni King Badger, sila pa ngayon ni Jelay. Walang yaka. Ano sasabihin mo? Na di kita sinipot dati? Well, hindi ko itatanggi yan, pero wag kang umarte, mapalab life o battle, sanay ka na ng ini-Indian. Mukha kang resulta ng mag-asawang magpinsan, di sana nagkalat yung titi ni Dickman kung ikaw yung nakachat ni Lil Jon. Kasi yung ganda ng babaeng to, yung solusyon sa katahimikan ng mga bahay nyo. Kung ganito yung mga pokpok sa beer house, kumpletong sahod ng mga tatay nyo.
magkodigo, wag kang magkodigo. Alam kong di ka pa kilala. Top 6. Green Assault Train nang maganap naman ang first round ng 2x2 tournament kung saan nagkaharap si Mel Christ Papio at Malupit Dopey. Pinaka nakakadismayang battle lalo pa tournament ay kung makikita mong sa mismong laban nagkapisa yung kalaban mo. Makikita nga natin dito na habang round nila Mel Christ ay saka din tumitingin si Dopey sa kanyang sinulat at kahit nga round nila ay makikita pa din natin na nakatingin ito sa papel na hawak niya. Magkaroon ng barcode sa bato. Ikaw naman mukhang toko! Ay mali! Mukha kang butike na pinahiran ng kulangot. Kahit nakangiti ka, kitang-kita, para kang burat na nakasimangot. Pag nagsusulat, akalain mo naman si Jubin yung sound trip? Ano yan, pasikat? O gumagawa ka lang ng pakulo? At syempre dahil lumabot ka sa part na ito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko ay inanya nga muna kita na mag-subscribe at pakihit na rin ang bell button para lagi kang updated kung may bago kong ilalabas ng mga video tulad nito. At syempre papalo at like na rin ang ating Facebook page, nag-upload ako doon ng mga content about sa hip-hop at flip-top. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Top 5. Onax vs Benzane. Naganap naman ito sa Motos Battle League kung saan nakalimutan ata ni Onax na kabisaduhin ang kanyang round 3 kaya naman binasa niya na lang at alam niya na matatalo talaga siya sa laban na ito. Kahit nga sa flip-top ay talagang nakakalimutan ni Onax ang mga round niya kaya nga minsan kahit mga baguhan lang yung nakakalaban niya ay natatalo pa rin siya dito. Peace, puta na para bang stalactite, ganun ba? Eto, sinasabi ko sa'yo to, para, di ba mukha kang panalo? Sait, yung 5 boto ng hurado, bigay mo na kasi mukhang mas kailangan niya. Pukin ang ina ka, ano ha? Ha? Ano? Panalo ka na. Ako, sardinas lang, tol, sa dagat, pero di madali ng pating kasi may megamind iba. Kaya si Sir, di nasasabunin pa ulit, pagkatapos ko ipaligo yung salita, Master, yan dapat na itawag mo sa akin, putang ina ka. Ha? Kaya ikaw, Vincent, hoy, insane na nahirap battle league ang tulak. Nakakandado ka sa pareho, tapos dobling swerte ka sa kausap. Hoy, kulata ka sa ulat. Bula pa ka sa gulat na maladante baron at statman sa eksena. Ikaw pa mismo nagplano at nag-uorganisang umusag. Top 4. Range vs Mastafit. Nangyari naman ito sa PSP kung saan hindi na naman preparado dito si Range. Well, di naman bago sa atin dahil makikita nga natin sa record niya sa flip-top ay maliban nga kay Damsa. Siya na ata ang may pinakamaraming talo sa flip-top. Minsan pa nga di na nito pinapatuloy ang kanyang round dahil nasa panechok ito sa battle. Kaya naman ang resulta ay binabasa na lang niya at dinadala na lang niya sa kakulitan at kalukuhan kaya parang nag-i-enjoy na rin ang mga manonood sa kanya. Nakalimutan ko tuloy. Pero putang ina, may kodigo ako dito. Putang ina, nawala ay. Ito pala. Putang ina, basahin ko na lang, di ba? O, di ba? Asan yung round 2 ko? O. Alright. Oh. Oh yeah, ito na. Oh, okay, ito na. Yo. Tangina, sobra kayo seryoso. Huwag kayo masyadong seryoso. Putang ina yan. Relax na kayo. Ha? Oh yeah, nahirapan na mag-memorize kaya sana intindihin. Steady lang kayo! Huwag niyo akong galawin, natalo lang. Oh, tapos na pala to, wait lang. Alright, ito na. Si Race. Top 3. Zaito vs Shernan. Naganap naman ito sa Ahon 6. Sino mag-aakala na ang isang Shernan ay magkukodigo sa battle? Well, di naman natin alam kung kodigo nga ba ito o talagang may tinignan lang talaga siya pero wala naman itong impact sa battle nila kasi di naman ito tournament. At natapos nga yung laban na pabor kay Shernan ang boto ng Horado kasi naman si Zaito yan eh. Pagdating sa kalokohan, panalo yan pero pag usapang sulat, iwan ko lang. Baba mo gamit ang babasagin kong bote sa ulo mo. Babalingunin ka pa ulit-ulit kasi babalik-balik sa alaala mo. Shernan, nagte-text ka pa, hindi ka naman marunong magbasa. Huwag kang mag-alala, hindi ka pa sisingalin ng mga inuutangan mo sa talaba. Yung tatay mo, malaki na yung sahal ko sa Shabu. Umutang ng 5 bulto. Ang narimit, 5 piso. Top 2. Kiram vs Nikki. Nangyari naman ito sa Gubat 12 kung saan binalahuran ni Kiram si Nikki sa round 1 nito. At makikita nga natin dito kung gaano nga ba walang niya itong si Kiram magpagdating sa kalokohan. Pero nang dumating nga ang round 2 ay dito na lumaylay si Kiram at nakalimutan na nito ang kanyang sinulat na nagresulta nga sa kanyang pagsilip sa cellphone habang round ni Nikki. Yung second round ko, kunin mo, kuhain mo cellphone para itanong niya cellphone.
gusto mo daw kay kahit kay ground 1, gusto mo daw yawa putang. Bigay po yawa ano bataan ni. Okay. At para sa ating top number 1, Range versus Twing. Kanina sa top 4 natin ay bida si Range. Well, ganun din naman dito sa ating top 1. Kung saan, sinabayan ni Range ang gimmick dito ni Twing. At ito na ata ang may pinakamakalat na battle na napanood natin dahil sa mga props na dala nila. Dagdag mo na rin ang magulong round nila. Round 2 nang sinimulang basahin ni Range ang kanyang sinulat at first time niya nga itong gawin sa battle. At para sa akin okay lang naman din dahil sa ginawa lang naman niya ito for entertainment lang naman. Kayo may alam pa ba kayong battle na gumamit ng kodigo ang mga battle MC? Oh, tangina, eto na naman ulit. Basahin na lang natin, game! Sa mga ginagawa mo, Tweng, huwag muna kaming binubobo. Buto-buto binigay ni Enigma, sakto si Tweng. Buto-buto Wait lang, tangina, di ako marunong magbasa eh. Sakto si Tweng, may toyo. Bars ba? Mukhang hindi, tininatay ko lang mga gago. Hindi ka mukhang rapper, Tweng, mukhang ang badyaw sa Piruno. Kaya na pag nagdi-display ka ng burluloy sa puwente, feeling mo ang ganda? May isang lalaking dumaan tas nagulat ka. Imbis bilhan ka ng paninda, hinagisan ka ng barya! Ay kawawa homeless ka? Wala kay paglaom sa kalibutan, Tweng! Hopeless ka! Ay wait lang ha. At dito na nagtatapos ang ating video sa araw na ito at maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Maraming po salamat sa mga solid supporters natin dyan na walang sawang sumuporta sa ating channel. Thank you guys, babawi din ako sa inyo sa susunod. Marami pa po akong ilalabas ng mga video about sa flip top kaya pakiabang-abang na lang po. At syempre, don't forget to like this video para naman may pakita ni YouTube sa iba pang manonood. Maraming salamat guys sa inyong suporta at hanggang sa muli. Peace out.